Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Dahil nung nakaraan, nagdabatay ni Kuya Uming and iniwan natin yung mga sinampay na damit po mga kabayan. So ngayon ay puntahan natin mga kabayan. Ulit bisitahin natin si Kuya Uming. Kaya tara, samahan niyo po ako sa pagbisita dito kay Kuya Uming. Ayan na po ang inyong mga request na makabisita tayo dito kay Kuya Uming ulit. No, hindi man naging madalas na makita niyo sa video, pero pinupuntahan at chinecheck ni Makoy and Jacoy po mga kabayan. Kaya no worries po about Kuya Uming. Nasa mabuting kamay po siya. No, nasa mabuting kamay po si Kuya Uming. So, sa katunayan, ayan si Kuya. Sa katunayan, ayan si Kuya Uming. Wow! Malinis na po dyan, Kuya Uming. Good afternoon, Kuya Uming. Hi! Good afternoon. Ang dami nyo ng, kahoy. Talagang imbak ang kahoy nyo, Kuya Uming. No, si Kuya Uming yung hindi nauubusan ng kahoy. Oh, look at that, mga kababayan, oh. Kung gaano kasipag manguha ng kahoy si Kuya Uming. Oh. Ito po yung hinakot nyo po doon, Kuya Uming, sa dating kubo nyo. So, ito yun mga kabayan. Marami pa doon? O wala na? Marami pa? Unti-untiin mo lang, no? Unti-untiin mo lang hako. Tapos, katulad dito, fina-file nyo dito. Ang ganda tingnan. Ang dami, Diyos ko. Tapos kailang ang gagamit, matagal maubos yan. Tapos ito, ba't malalaki? Saan galing to? Doon din? Dito na. Yung mga dyan, mga kabayan. Pati dyan, nilinis ni Kuya Uming. And then doon, meron. Naglagay na si Kuya Uming dito, mga kabayan, ng ikot tayo dito sa likuran ng bahay ni Kuya Uming. Ayan. Ito yung ginawa ni Kuya Uming noong nakaraan. Mayroon siyang dirty kitchen dito. Very good, Kuya Uming. May dirty kitchen siya dito. At tapos, pinalibutan niya ng bakod. May bakod dyan, mga kababayan. Ginawa ni Kuya Uming ng bakod. Ayan. Pati yung palibot sa bahay ni Kuya Uming, mga kabayan, ay napakalinis. Pati yung ilalim. Ganyan si Kuya Uming. Marunong si Kuya Uming, mga kabayan, no? Kahit ganyan si Kuya Uming po, mga kabayan, ay basta turuan mo lang siya, no? Gawin mo lang yung ipagawa mo sa kanya, ituro mo sa kanya kung ano yung dapat, yung hindi niya alam, mga kababayan, no? Ituro mo lang sa kanya, susundin niya. Ganun lang talaga. Kailangan lang ni Kuya Uming na may mag-guide sa kanya. And then, yung basura niya, dito rin niya nilalagay. Hindi siya nagkakalat dito. Tama. No, very good si Kuya Uming. Hindi siya nagkakalat dito, mga kabayan. Talagang marunong. Nasaan na po yung manok niyo, Kuya Uming? Nandito po sa... ayun. Yung manok ni Kuya Uming, nandoon po pala sa... lagayan. Di ba? Kuya Uming, pakitanggal nyo po ito. Kasi may gagawin tayo mamaya. Magluto tayo mamaya. Pakitanggal nyo po muna ito. Baka mamaya tayo din madapa dyan. Madulas tayo pag naapakan. Dito nyo po ilagay, Yan ang ginawa nyong panghakot. Very good. Dito nyo po ilagay itong mga kahoy, kuya. Ayan. Para hindi mabasa din. May yero dyan, gamitin mo. Ha? Ayun, yung yerong kapiraso, pwede mong gamitin yan. Lagay mo dyan sa mga sinibak-sibak mo na kahoy, ha? Para hindi mabasa, sayang. Hinakot mo pa naman yan doon sa dati mong tinitirahan, tapos mabasa lang. Paano kung panay ulan? Kundi hindi mo rin magamit yung panggatong mo. Lagay nyo po dyan. Yan.
Dati ay ano po mga kabayan, nung nakaraan na talagang sunod-sunod ang ulan dito, Diyos ko, nakaabot hanggang dito yung ano, yung tubig. Pero dyan lang, yun na yung pinakamalaki niya. Pero yung pinakaposte ng bahay na nakaputing, hindi po inabot ng tubig. Dyan lang, bahagya, no? Pero yung ano talaga na pati yung puting ng bahay ni Kuya Uming, no, hindi siya inaabot. Yun na yung pinakamalakas na ilang araw ang ulan na lumaki yung tubig dito sa likod ng bahay ni Kuya Uming. So yan. Oh. Yan, lagay nyo po dyan para hindi siya mabasa ng ulan. And then kunin nyo po yung ano, yung yero, Kuya Uming. Ilagay nyo po dyan sa itaas ng kahoy para hindi rin mabasa, ha? Sige, kunin mo yung ano, yung yero. Doon ka sa kabila dadaan para hindi ka mahirapan dahil napakatangkad nyo. Dandahan lang. So, ayan. Kasi sayang mga kababayan. Kaysa naman walang gamit dyan. Doon nyo po kunin sa itaas, Kuya Uming, para hindi kayo mahirapan. Doon po. Doon sa kabila. Hindi po, doon po. Para hindi kayo mahirapan. Sasabit dyan sa ano, sa tukod. Ayan, hilain nyo po dyan. Itong kahoy, pwede mo magamit yan kung anong dapat mong gamitin. Itong 2x2, magagamit nyo yan. Ito ngang ano, pinulik mga kabin, ang laki pa nito. Yan. Dandahan lang. Ang tangkad kasi ni Kuya Uming mga kababayan. Okay, o yan, sayang. Hugasan nyo po. Tapos, ano dito? Para hindi mabasa yung kahoy. Sayang, ang dami-dami nito. Tapos, mabasa lang. Ayan. O, diba? O, dalhin nyo po dito. Magagamit pa ni Kuya Uming. Dandahan, Kuya. Libre tubig dito sa Kuya Uming. Pero yung inumin niya mga kabayan, doon na siya nagigib kay Tatay Glenn or doon sa poso. Kasi minsan pag nandyan si Tatay minsan pag nandyan si Tatay Glenn, ayan, magsasalok siya ng inumin tubig ni Kuya Uming. Ayan, kasi sayang Kuya Uming. O, di ba malinis na? Ayan. O, kung hindi na mabasa yung kahoy mo. Oh. Kaysa kalawangin lang dyan, masira lang dyan sa ilalim ng bahay mo. Oh, ganyan na lang. Oh, sige. So, ayan po mga kabayan, no, pinalagay ko na kay Kuya Uming kasi sinabi ko rin sa kanya nakaraan pero siguro nakalimutan niya. Kaya maayos na, hindi na mabasa yung... Ngayon, punta naman tayo dito mga kabayan sa loob ng bahay ni Kuya Uming. No? Meron pa nakasampay pero yung mga nakasampay dito noong nakaraan nakasabit dito ay wala na, siguro inayos na niya, no? So at least pagdating ko ngayon, hindi magulo,
maayos, no? Although meron pang naiwan dito na mga pinggan, okay lang yan kasi talagang ganyan. Malay natin, tatapos lang yan ng mag-almusal, no? Malay natin, katatapos lang niya mag-almusal or katatapos lang niya mag-coffee, no? Iniwan mo na niya dyan kasi meron siyang ginagawa sa ilalim. No problem. O, di ba? Ang ganda ng malinis. Wala na akong naaamoy at wala na akong nakikitang mga lamok na nagliliparan pagpasok mo, salubungin ka ng lamok po, mga kabayan. So, ganyan. I-maintain ni Kuya Oming yung ganito, basta ituro ka niya. Unti-unti niyang matutunan, mga kabayan. Nakakatuwa. Kasi nilinis na namin to, and then sabi ko sa kanya, Kuya Oming, ganito gagawin mo ha, ganyan, ganyan. Tumatango naman siya. So, walang amoy, walang katulad nung nakaraan na, Diyos ko, parang may patay daga dito sa sa loob ng bahay. Sabi ko, ano bang meron? Bago yung bahay, pero bakit nakakasulasog yung amoy, mga kabayan? Doon pala sa naipon, sa natambak doon sa Durabox, no, na mga kung ano-ano lang anando doon, napupulot ni Kuya Oming, no. Napansin ko pala, meron nag-comment, bakit dito ko daw pupunta yung mga niwawalis ko, mga kabayan, kasi may butas dito, no. Ayan po, para hindi na mag-dash pan, nilagay ko na dyan, may awang dyan, may butas yan, para kahit papaano ay yung pasok ng hangin po, mga kabayan, no, pag naka-close to lahat ay meron, hindi masuffocate si Kuya Oming, no, at may daanan yung yung hangin. So, ganyan. And, check, no? Yung loob ng bahay, check. Yung labas ng bahay, check. Almost, no? Check na ang lahat, mga kabayan, no? Napakaliit na lang ng problema. Itong kalat ni Kuya Oming ay ma-perfect na niya, no? At least, nagagawa niya yung sinasabi natin sa kanya. Ayan, patong nyo po dyan yung mga nyo sa dirty kitchen. Yan. Yan. Makan yan. Very good. Diba? Kaysa doon nakasabit sa labas, no? Madumihan doon. Nasaan yung nakahanger dyan? Saan mo nilagay? Dito mo? Pinagtutupi mo dito? Ha? Ay. Kaya pala sabi ko, nawala dito yung mga Ricardos. Dito pala nilagay. Bakit dito niyo po nilagay? Ha? Nandyan pala. Ano dito? Ito. Ay, basa pa. Basa pa. Ha? Bakit tinupin nyo po? Basa pa. Basa pa. Mangangamoy ito. Ihangin muna natin, Kuya Oming. Basa siya, Tapos pag naabutan to ng ilang araw, mangangamoy, inaka-down nito. Hala, bigyan mo ako ng wag nyo pong itupiin. Wag nyo pong tupiin. Or, ilagay dito sa Durabox na basa pa. Mangangamoy. Akala ko, mga kabayan, tuyo na. No, kasi walang laman na yung mga hanger. Empty na siya, mga kabayan. Yung pala nandito. No? Gawa po muna kayo ng dyan. Pag alagyan natin ng mga mo. Ibalik natin kasi basa. Ha? Basa. Tinan nyo, Ano inyo? Basa. Pag dito, ang manggihan dito na sa loob natin. Tapos nakaano pa naman to, naka-down mangangamoy din. O sige, dito na lang magawa ka dito sa loob ng doon dito sa kusina mo. Maglagay ka dito, magsabit ka dito, kuya. Diyos ko, mga kabayan, akala ko natuyo na kasi nung nakaraang araw pa to. No, pero buti na nasilip ko yung mga Durabox niya, yung
Yung unang Durabox, mga brief ang laman. Yung pangalawa, mga ricados at mga gamit sa kusina nandun. Kaya pala, nawala na dito, no? Nilagay niya doon sa Durabox mo, mga kabayan. Nawala na dito na ako ang naglagay dyan, nag-display. Buti na ano ko, napansin ko itong nakapa ko. No, basa. Ayan, oh. Basa, mga kabayan. Kailangan tanggalin ko at ilipat ko, i-hanger ko ulit para hindi mangamoy. Sige, kasi panay ulan, okay. Ganyan, dyan muna natin temporary ilagay. Ha, patuyuin natin, kuya, ha. Huwag niyo pong iligpit or huwag niyo pong ilagay sa Durabox na basa, ha. O, dito para tawag nito. Isukat mo lang dyan para putulin mo mga. Pasobrahan mo, kuya. Isukat nyo muna doon sa dulo. Tapos magpasobra kayo para dito na lang. Diyos ko, mga basa to, mga kabayan. So, ang gagawin naman natin nito is i-hanger na naman. Gawa muna kami na paglalagyan. Ikot na lang. Akin na po. Hanggang dito po. Ito. Hanggang dito po. Yan, gulat ako, basa. Mga ngamoy kasi yung mga kabayan. Sayang yung laban natin. Tapos sayang yung downy. Then, mangamoy lang, mamaho lang. So, yan na naman ang naituro natin ni Kuya Oming, mga kabayan. Sabi ko nga, hindi talaga ma-perfect agad ni Kuya Oming. So, okay lang yan. Kailangan lang talaga ituro. Huwag magsawa, huwag mapagod sa pag-guide ni Kuya Oming. Kailangan talaga malawak ang pag-unawa at pagmamahal mo sa ginagawa dahil talagang ganyan. Talagang ganyan, mga kababayan. Ayan, dito muna kasi panay ulan, mga kabayan. Siyempre, pag malakas ang ulan, talsik doon, talsik dito, umaanggi. No, kaya sige, dito na lang. Sa gitna ng ulan, pati tuloy ang mga ito bago pa to hindi pa nasuot ni Kuya Oming. Pati ito nahawa. Ito yung huli namin binili sa kanya. No, kasi nga yung iba na hindi na magagamit, pinagtatapon ko na. Sabi ko sa kanya, wag na itong labhan kasi sira na. Itapon na natin. Grabe na yung amoy. Kaya binilhan namin siya unti-unti ng mga damit. Ito yung kapalit doon sa mga damit niyang mga nasira na Pati ito, nahawa na Dito ko na lang to ilagay. No, kasi bago to hindi pa nasuot, may tag pa nahawa. Ang dami mga kabayan na may mga tag pa. Nahawa sa sa tinupi ni Kuya Oming na mga basa. Wala na. Talagang dyan talaga kasi nabasa na talaga siya. Akala mo Kuya Oming, dyan na lang kasi basa talaga. Nahawa dito. Yan, may mga tag pa. Huwag nyo na po yung kunin yung sako doon, ha? Tama na yung damit mo, marami na yan. Tama na tong damit mo. Sobrang dami na to. Tapos bibilang pa kita ulit. Sige, mo. Lagyan nyo ng Huwag yung pagdikit-dikit. Ayan. Ay, Diyos ko. Buti nang na silip ko dito. Wala na. Kuya Oming, itong musketero sa gabi, Marami bang lamok? gamitin nyo. Marami bang lamok sa gabi? Gamitin nyo, ha? Kaya binili ko to para gamitin mo. No? So, ngayon po, mga kababayan,
nakita naman natin yung yung space sa kwarto ni Kuya Uming, no? Ay may nag-request po kasi mga kabayan na maglagay tayo ng folding bed. Yes, pwede po sana yung mga kabayan. Kailang, ito yung binili namin mga kababayan kay Kuya Uming para ang folding bed, okay din tupiin. Kailang ito mas mabilis tupiin mga kabayan. Kaya ang sinadya ko ay ito na lang ang foam, magaan, madaling tupi, isang tupi lang salpak dyan. Unlike doon sa folding bed po mga kabayan, medyo mabigat. Tulad doon kay Tatay Ronnie po, no? And kay Tatay Ronnie po mga kabayan, no? Maliit na tao si Tatay Ronnie. No, ikumpara natin kay Kuya Uming na si Kuya Uming, kung hindi nga kuba, no? Halos kasing tangkad ko si Kuya Uming. Malaking tao si Kuya Uming. Hindi siya komportable hihiga sa folding bed po mga kabayan kasi makipot naman ang folding bed. Hindi rin siya makaikot-ikot, no? Conforme po sa laki ng tao ang hihiga sa folding bed. Unless lang kung folding bed is malaki. Pero yung katulad ka Tatay Ronnie, no, ay hindi po komportable. Unlike dito, pag ilatag ni Tatay Ronnie ni Kuya Uming, no, kahit mahulog man siya dyan, lumagpas man ang paa niya dito, lumagpas man ang paa niya dito, magkabilaan, no, hindi siya mahulog sa folding bed. So, unlike dito mga kabayan, na kahit malikot si Kuya Uming po mga kabayan, no, lagpas-lagpas yung paa niya dyan, yung mga kamay niya dyan, okay lang kasi nakalapat pa rin sa sahig ng bahay niya. Like doon sa naka-folding bed po mga kabayan, hindi siya makakilos ng maayos kasi malaki nga po si Kuya Uming, no? And then nakalaylay na yung bitis niya, yung paan niya, no? Kaya hindi po siya akma sa katawan ni Kuya Uming. Kuya Uming, halip po kayo Kuya Uming, try nyo po itong try nyo po humiga dito. Paano kayo matutulog dito? Saan nyo nilalagay yung saan nyo ito nilalagay? Saan nyo po ito nilalagay pag natutulog kayo? Pag ganyan? O, sige nga, subukan nyo po. Ganyan. Gayon kayo pag natulog. Kumot unan. Huwag kayo ng kumot sa kaunan. Para makita natin. Oh. Ganyan. Wow. Ganda ng una ni Kuya Uming. O, dala-dalawa na yung kumot nyo, Nilamig kayo? Sapin siguro isa. Or okay. Sapin yung isa. O, sige, paano? Higa po kayo. Titinan ko kung komportable kayo. O, di ba? Nakita niyo po si Kuya Uming, sige. Opo, higa po kayo. Ang laki. Ang tangga din Kuya Uming. Halos lalamunin niya yung foam. Komportable siya sa dyan. Di ba? Baka mamaya folding bed, mabali pa sa kanya or mahulog pa siya doon. Unlike dyan, lumagpas man ang bitis ni Kuya Uming pag ganyan, okay lang. Hindi nakalambitin, nakalapat pa rin dito. So, buka niya po Kuya Uming, ganyan. Ibuka niyo po yung ganyan. Okay lang. Kasi kung folding bed yan, wala na. Mangangala yung bitis ni Kuya Uming. Kasi nakalagpas na siya doon sa folding bed. Gano'n niyo po yung kamay niyo po, Kuya Uming. Tapos pati yan, nakalaylay na rin doon sa folding bed. At least ganyan, kahit nakalaylay siya, kung malikot si Kuya Uming, okay lang, nakalapat pa rin doon sa sahig ng bahay niya. So, ganyan, malaking tao. Pero kung si Tatay Ronnie mag-folding bed, ayos lang. Kasi maliit si Tatay Ronnie. Si Kuya Uming malaki. Halos kasing laki kami. Malaki lang katawan ni... Halos magkasing tangkad kami. Malaki lang ang katawan ni Kuya Uming. Okay na po, Kuya Uming. Pinakita lang namin kasi may nag-suggest na bibilan sana namin kayo ng folding bed daw. Kaya lang sabi ko hindi na pwede. Kasi nga, bukod doon, hassle itupi, ito, isang ganun mo lang, tiklop mo lang, lagay sa gilid, ay okay na at maayos na. Sige po, tupiin nyo po yung tupiin nyo po. Yan, tupiin nyo po ng maayos. Ito, nilabhan ko rin to. Hindi ba basa? Hindi basa. Siguro natuyo na yan sa katawan mo.
Sa susunod ha, huwag mong tupiin pagbasa pa ni. Para hindi kayo magkakasakit, isuot nyo tuyo. Kasi kung basa, wala. Sisip-sipin ng katawan nyo, magkakasakit kayo. Ganyan. Kaya nga sabi ko, almost 100% na natututo si Kuya Oming po, mga kabayan. Dahil pagdating ko dito, masaya tayong lahat na nakita natin na yung mga tinuturo natin ni Kuya Oming ay natutunan niya. Natuto siya. No? At ginagawa niya. Malinis ang loob, walang amoy. And then yung palibot, malinis. Nakita naman natin pagdating niya, naglilinis siya ng palibot ng bahay niya. Kaya nakakatuwa. Okay, so Kuya Oming, 'di ba sabi ko sa inyo, yung mga sinasabi ko para nakitang kapatid, no? Magkakapatid tayo, tapos sila ni Makoy ni Jacoy, para nyo ng mga anak, tapos tayo magkapatid. Huwag kang magtampo o magalit sa sinasabi ko sa iyo, ha? Ha? Kasi, syempre, sinasabihan lang kita, wala namang ibang magsasabi sa'yo, kundi kami lang, wala namang pamilya o kapatid na mag-guide sa'yo dito, kundi kami lang. So, syempre, magsasabi kami o magtuturo kami para matuto ka ng unti-unti. Alam naman namin masipag ka, no? Alam naman namin na marunong ka. Syempre, siguro nakakalimutan mo, busy ka rin minsan. Kaya nandito kami, hindi magsasawang mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo kung anong dapat gagawin, ha? Kaya huwag magtampo ni. Galit ka ba? Magtampo ka ba? Very good. Huwag mong masamain yung aming advice sa iyo. Nandito kami para magmahal sa iyo, pamilya mo, kapatid mo na nandito sa iyo, ha? Huwag mong masamain yun, ha? Okay, sige. Okay, so anong pagkain natin ngayon? Anong ulam? Wala pa? May sinain ka na? Wala pa? Okay, sige. Ang gagawin natin na ngayon, kasi tanghali na, magluto tayo ng kanin, magluto tayo ng ulam. Okay? Para mapawi ang kalungkutan, unti-unti ni Kuya Oming, mapawi ang kalungkutan, o kahit paano mapasaya natin ng minsan-minsan. Hindi man tayo madalas dito dahil marami dito yung hinaharap, mga kabayan. Pero hindi ako worried. Matagal man na panahon na hindi namin mabisita si Kuya Oming, hindi ako worried, no? Dahil meron na siyang maayos na bahay, mga kagamitan, at iba pa. No, kasi si Kuya Oming, hindi naman din siya magugutuman dahil napakasipag naman at gumagawa din ng paraan, mga kabayan. Pero ganun pa man, ay hindi ibig sabihin na kapag hindi namin ma-vlog si Kuya Oming ay hindi na namin siya pinupuntahan or nakakalimutan namin siya. Pinupuntahan ng team, no? Dahil dinadaanan namin, chinecheck namin, Kuya Oming! Sinisigawan namin, Kuya Oming! Kuya Oming, may pagkain ka pa ba? O lalabas yan siya. Meron pa o wala na? O sige, abutan namin. So, ganyan po ang ginagawa namin ni Kuya Oming. Oh, Kuya Oming, sweet muna tayo. Oh, sayaw tayo. Dito harap. Yan. Ganun pa. Ikot-ikot. Marunong. Kasi di marunong mag-disco eh. Hindi kasi marunong mag-discuss Kuya Oming, kaya sweet na lang. No, Kuya Oming, tawas Kuya Oming. Matagal ko na itong ginawa na nung balik sa akin, mukhang magkakaroon ako ulit ng asawa Mukhang maghahanap ako ng asawa Yan. Diba? O, baka mapanood sa isa sa mga anak ni Kuya Oming. Ilan po ang anak nyo? 2? Ha? Isa lang. Nasaan po? Ha? Tusi? Saan po yun? Ha? Anong lugar po? Anong lugar po? Pangasinan, Manila. Ha? Saan po? Tokyo? Japan? Kogyo? Ha? Ano po? 18 out. Hindi, yung anak yung po saan nakatira? Sa Tuchi lang. QC? QC? Quezon City? Tuchi lang. Tuchi. Juicy. Ti. Kiss? T? Tusi? Saan po banda yon? Ang pangalan ng anak nyo, anong pangalan? Gina. Gina? Gina. Jane? Jane? Oh, Jane, baka mapanood mo, ha? Ano apelido?
Domingo ang apelyido. Ay, ang apelyido? Ha? Mortos? Jane Mortos. Baka napapanood mo to. I'm sure alam mo or may kontak ka sa mga kapinsanan mo or mga kamag-anak mo na dito sa Pangasinan, dalawin mo yung tatay mo. Hindi ko alam kung saan ka nakatira, ikaw ang magparamdam sa tatay mo, nakikita mo. No? Alam kong hinahanap at gusto ko makita at makapiling ni Kuya Uming. No? So, oras na para makipagkita ka sa father mo na si Kuya Uming or Domingo Mortos, tama? Anong ulit pangalan ng anak niyo po, Kuya Uming? Jane? Jane Mortos. Ilan po ang anak niyo? Isa lang. Ang asawa niyo po ay? Patay na. Patay na daw po ang asawa ni Kuya Uming. So, may anak siya na isa, si Jane Mortos. Si Jane Mortos po, mga kabayan. Okay, so Jane Mortos, kung saan ka man, no, mag-message kayo sa Facebook page ko. Mabisita nyo ang tatay nyo. Hindi natin lubos kung saan ba talaga yung tamang address. No, isulat nyo po yung pangalan. Okay yan, kuya. Yan ang totoo yung pangalan. Romel, tapos apelyido nyo po. Doon naman na kaya. Doon naman na kaya. Mortos. Okay, so tapos pangalan ng anak nyo. Pangalan ng anak. Jane. Sige. Sulat. Yan, Jane Mortos. Tapos saan siya nakatira? O sige, lagay niyo po. Anong lugar ang tinitirahan niya? Address ni Jane. Ang address niya, lagay niyo po address. Tusi. O saan sa Tusi? Sa anong bansa yan? Anong probinsya ba? Bisaya. Bisaya? Papuntang Bisaya, tapos Iloilo, ganon. Sa gitna sila, Tusi. China. Sakop ng China. Parang Philippine Sea. Parang ganon. West Philippine Sea. O sige, sulat niyo po yung lugar. Tusi. Nakarating ka dyan. Tusi ang pangalan. Bakit ang asawa niyo, taga saan po ba? Doon din, sa sinasabi mo. Diyos ko, mga kabayan, sino kayo hindi ko masyadong familiar o hindi ko familiar talaga yung Tusi na lugar. Gitna daw dyan sa ang kabila, papuntang China o papuntang Iloilo, papuntang Bisaya, baka West Philippine Sea. No? At isang beses lang siya nakapunta dyan. Kaya ang hirap ilocate, mga kabayan, unless lang kung maibigay ni Kuya Uming yung tamang address, no, tamang lugar. China? Sakop na ng China? 18 hours? Nakapunta ka doon? Iloilo? 9 hours? So nakapunta ka rin ng Iloilo? Hindi. Pero ang alam mo, doon papunta. Mas sinubukan din sa Facebook, pinakita picture kaya lang din niya. Oo, so tinatry namin, mga kabayan, hanapin sa Facebook yung anak niya, pero hindi daw yon. And then yung lugar, sinusubukan din namin hanapin, hindi rin malocate, no, hindi ma-search. Ano pa sa pagkakatanda mo, bukod dyan sa Tusi, ano pang lugar yun, Kuya Uming? Iyan lang talaga natandaan nyo? Tusi? Ano kayang Tusi, no? Nakakalante. So, sa mga nakakaalam, no, kung napapanood, kung sino makapagbigay sa address sa nag-iisang anak ni Kuya Uming, so paki-message nyo po sa aking Facebook page po, mga kabayan, ha? Malay natin, nag-iisang anak niya, kasi pati na palang asawa niya, hindi natin alam kung si Kuya Uming ay, yung anak niya ay naghahanap sa kanya, no? Hindi natin alam. Isang anak ni Kuya Uming, nag-iisang anak ni Kuya Uming ay naghahanap din sa kanya, no? Sa ngayon, sabi niya, wag muna, sa kanalang daw, no? Kailan yun?
Hindi natin pwedeng sabihin na sa kanilang kailan yun. Hindi natin alam yung buhay. 'Di ba? Hanggat kaya pa at okay pa, no? Ay pwede nating bigyan ng pag-asa na makita ni Kuya Uming yung kanyang anak. Kahit yung kanyang anak, mga kabayan, no, ay masaya na si Kuya Uming na makita niya, no? So ayan, okay, sige. I-try namin 'to, ha. Jane Mortos na nakatira sa Tusi. Ito naman ka mo to. Ito ba? O ano? Ito naman picture kaya. Ha? Meron pa ito. Meron pa kapatid niya? Meron pa kapatid? Hindi, salat mo. May pinido May apelyido kasi nag-asawa na? Or sa ina. sa ina? O sige, ano pang apelyido sa ina? Subukan natin. Jane Mortos, yan ang apelyido mo. Yung sa ina, ano po ang sa ina? Pangalan sa ina? Ang pangalan po ng ina? Ayan ang apelyido ng ina, Abilio. Anong pangalan niya? Abino. O anong pangalan ni Misis mo. Mrs. mo? Tumo. Ha? Patayo. Patay na. So ito, Jane Mortos, ito apelyido ng nanay niya. Jane Abilio Mortos, parang ganon. Ito. Hindi. Hindi. Ito. Sige, subukan namin, ha, tatay. Ay, subukan namin, Kuya Oming, ha. Okay, sige, akin na to. Ito Kuya Uming. Mukha mo yan. Yan sila, baka may namukhaan ka dyan. Wala. Pwede mo yan. Ito kaya? Magluto na. So, ayan po, mga kabayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.